So guys, andito na naman ako ngayon kay Kuya Rule. Alam niyo naman to, ito yung pinaka race area ko talaga, no? Medyo natutuwa lang ako pag nakapunta ko dito dahil habang nagbibiyahe ka, unti-unti lang, takbong pugi ka lang. At dito guys, makikita mo guys ang pagkakaisa ng bawat Pilipino dito. Makikita niyo guys lahat ng bangka na yan, no? Kung nakikita niyo ito yung pinakamalaking bangka ngayon na binubuhat ng karamihan. At syempre ito si Kuya. Tanungin natin, ito kalaki yung bangka na to na inaahon nila bawat may darating na bagyo. Pero hindi ito kaya ng isang tao. Kaya to ng karamihan dito dahil sila dito ay nagtutulungan. Kuya, ano, may bagyo na naman o ano? Bay, ito isa si Bay na sa mga tumutulong dito sa pagkakaisa nila na para maibuhat o maiahon itong malaking bangka. So ilang bangka, ilang tao ito nagbubuhat siya? 15. So sa palagay mo, ibig sabihin Kuya, itong bangka na to sa sobrang laki, hindi kaya ng isang tao o 5 tao. Ganito guys, napakalaki. At ganoon din guys yung problema natin. Pag tayo nagtutulungan kahit gaano kabigat ang problema natin, ganoon din kadali nating iahon ang ating mga problema sa buhay. Di ba Kuya? So ayan, katulad ni Kuya, dinadaan na lang sa tik-tik yung bigat ng pagbubuhat ng bangka ngayon. May problema Kuya? Wala? Meron. Anong problema Kuya? Repair. Ayan. So dito guys, sa mga kababayan natin dito guys, ay nag-aayos sila ng bangka dahil po sa kadahilanan na dumating po ang bagyong Christine dito po sa lugar nila. Pero yun nga lang, hindi sila nagpapatinag sa mga problema na yan. Dahil sila dito ay nagtutulungan para lang maiyahon ang hirap ng buhay natin. Yan. So kaya inahon nyo itong bangka na to dahil may butas siya. At ibig sabihin na puno siya ng tubig. Anong naging dahilan bakit nabutas sa bay? Para malaman ng lahat na hindi po ganun kadali. Marami kasi nagrereklamo dito na bakit daw mahal ang pamasahe. Hindi nila alam na ang maintenance ng bangka ay napakalaki din. Katulad na lamang nito. Magkano abutin ito guys? Ito, magkano abutin ito? Mga nasa 3,000 to. 3,000, ganito lang kabutas yan. Ganyan lang. So hindi mo pa alam na maaaring masira ulit, di ba? So gawin na lang po guys ang maintenance ng bangka dito. Kaya tayo, kung kayo po yung mga turista, huwag po kayong magreklamo bakit mahal 50 o 30 ang bawat tao pamasahe dito papuntang Patungan area. Dahil kung nakikita nyo guys, hindi po basta-basta ang pag-maintenance ng mga bangka nila dito. At higit sa lahat, meron din po sila mga permit dito bago po sila makalaot o makapamasada ng mga bangka nila dito. At para masakyan natin na mas ligtas at higit sa lahat, makakarating tayo sa ating paruroonan. At alam nyo ba guys, may insurance pa ang bangka dito. Hindi porket lahat ng mga sasakyan natin nasa kalsada ay yan lang yung may mga insurance. Pati dito guys, mga bangka dito may mga insurance din. May lisensya din. So lahat ng mga bangkero dito, mga kapitan dito guys, pag sinabing kapitan, hindi kapitan ng barangay, kapitan ng bangka, ay may mga lisensya din yan. Malaki din po ang gastos. Every year, sila din guys ay nagre-renew ng kanilang mga bangka. Para sa kalaman ng lahat, hindi po madali na magkaroon ka ng sariling bangka at para ikaw ay kumita. Meron ka pang dadaanan na gastos para makapamasada ka at maaaring kikita ka rin sa pang-araw-araw mong hanap buhay. Sampulan natin guys itong pintura ngayon, itong marine epoxy. Shoutout sa marine epoxy, Seagull, no? So, yun. Yan guys, may puhunan yan bago po makamit ang ating sariling bangka. Pinakamura pa yan guys. Kung gagamitan pala ng pinakamahal na bangka ay maaaring gastos, di ba? At hindi mo pa alam, pag dumating ang bagyo ay maaaring masira or mawasak ang iyong bangka na maaaring makina na lang. At yung makina na yon, maaaring kahit saan-saan mo pa pulutin para makabuo ka ulit ng sarili mong bangka. At dito ngayon guys, nagkukumpulin sila ngayon ng bangka. Ito yung gagawin na pangbangka namang kahoy na yan. So bago mabuo yan, meron mo isang gagastos ng gasolina para gagamitan nila ng, anong tawag ito Kuya? Cleaner. So bago mabuo yung isang buong bangka, itong kahoy na yan, marami ka pang pagdadaanan at ilang buwan pa bago mabuo mo yung bangka. Tapos sa isang bagyo lamang, masira at maaaring yung makina mo, wala na. Yung bangka mo, durog na. So ganun kasimple, ganun kahirap ang buhay din dito sa mga kababayan natin. Sabi mo Kuya, may nasira ka bang bangka? Meron yan. Meron. Ayun. So para sa kalaman ng lahat, marami tayong turista na nagrereklamo dito bakit daw mahal ang pamasahe. Hindi nila alam bago mabuo yung bangka. Dugot, pawis, puhunan ang magagastos nila para makasakay kayo ng maayos.
At dito guys, sa karaan lamang, mayroon po isang bangka na nasira. At yung bangka na yun, nahampas po ng malaking alon, no? At mayroon po mga pasayrong nalaglag o baga tumalon at nasugatan. Maraming reklamo daw, maraming sinasabi. Yun nga lang, nasira yung natapon yung karne. Yung humba, ang dami nang sinasabi, galit na galit pa. Hindi lang naunawaan ang bawat tao dito na naghanap buhay. Nasa kakutinting lang nakita, ang dami pang sinasabi. Pres, magandang hapon sa iyo. Ano bang nangyari dito sa bagyong Christine dito sa lugar ninyo? Ubos. Paano naubos? Naubos ang laman ng bulsa. First time yun sa history na nangyari yun. May gitsandang cottage na ubos. May git 20 na bangka yung nadurog talaga. Yun. So ibig sabihin talagang maraming damage dito. Malaki. Estimate mo, Pres, mga ilang milyon? Mga siguro kung sa mga halaga ng bangka at saka cottages siguro estimated ko lang nasa hindi ko mo lang 10 milyon, o yun. So para sa karamihan ng lahat, kahit paano, para may alam tayo, kasi ito kasing lugar ninyo ay dinadayo ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, no? At Mindanao, meron pa nakakarating dito talaga. Sa ganda nga naman ng klima at lugar ninyo dito, pero hindi la alam, sa bagyong Christine, isang sulyap lang, no? Maraming nasirang bangka at yun nga, sinabi mo, mga cottage. So nasa mga 10 milyon ang damage dito sa lugar nila. Ibig sabihin, may time talaga na nasira, nalubog yung bangka nyo at binabayaran nyo. So yung insurance, may insurance niyo, no? May rehistro yung bangka nila, may kapitan din, may lisensya din. So cellphone, mga speaker, lahat ng mga gamit binayaran. Yun. So ganun po kabigat, no? Sa accounting, umabot ng 68,500 ang naging expenses niyo sa pangyayari na yun. Pinabayad nila na cellphone kung anong halaga ng cellphone ng pagkabili nila. Ay, yun yung mga cellphone nila. Yun yung hindi makatao, guys, no? Minsan yung gamit natin, dahil akala nila ganun yung presyo na binili nila, yung nangyari naman na hindi naman natin ginusto. Sa bawat isa, hindi natin ginusto yung mga pangyayari na yon, pero pinapabayaran nila ng ganun pong halaga. Sana po makatao. Isipin po natin. 300 yung pamasahe. Ayun. So sa halagang 300 pesos, guys, nagkataon po na nadisgrasya po sa hindi natin inaasahan, at yung mga turista natin na sumasakay, wala man lang konsiderasyon para kahit paano unawain natin, no, hindi natin dapat idaan doon sa presyo kung magkano yung binili natin. Dahil kawawa po yung mga kababayan natin dito. Yun, kahit na mga 50 na lang, ayaw talaga. Ayaw pumayag. So ganun po, guys. Para po sa kalaman na lahat, para alam nyo lang. Binayaran namin ng buo para wala sila masabi. Ayun. So di ba? Ganun po kabigat ang pakiramdam ng bawat isa dito. Nakakala niyo nagmamahal sila, nagtataas sila. Sa gasolina pa, napakamahal na. Ramdam mo na. Kahit may motor ka ngayon, napakaramdam mo na ang presyo ng gasolina dito po sa ating bansa.